Minsan, hindi mo na kailangan pang habulin. Kailangan mo lang maging lalaki na mahirap kalimutan. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw lagi yung naghahabol? Ikaw lagi yung nagte-text muna? Ikaw lagi yung nag-aaya? Ikaw lagi yung nagpapaalala na buhay ka pa sa mundo niya? Ikaw lagi yung nagbibigay ng effort, pero sa kabilang dulo parang wala lang. Parang hangin ka lang na dumadaan sa buhay niya. At habang ginagawa mo yan, habang iniisip mo siya bago ka matulog, habang binabasa mo ulit yung last message niya na walang emojis, walang effort, walang init, nararamdaman mo yung unti-unting pagkawala ng respeto mo sa sarili mo. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil nakakalimutan mo ng mahalin ang sarili mo. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na baka hindi mo pa naririnig mula sa kahit sino. Hindi mo kailangan ng bagong pick-up line. Hindi mo kailangan ng mas magandang katawan. Hindi mo kailangan ng mas malaking sahod para mapansin ka. Ang kailangan mo lang gawin ay isang bagay, isang stoic technique na ginagamit na ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan, at pagkatapos mong gawin ito, hindi lang siya mapapansin ka, hahanap-hanapin ka niya. Kaya kung pagod ka ng maging invisible, kung pagod ka ng laging nandyan pero hindi naman pinapahalagahan, manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil ngayon babaguhin natin ang laro. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kilala mo si Marco, hindi ba? Si Marco yung lalaki na laging nandyan. Yung tipong kahit anong oras ka tumawag, sasagutin ka niya. Kahit gabing-gabi na, kahit pagod na siya sa trabaho, kahit may problema na siya sa sarili niyang buhay, nandyan siya para sa lahat. Lalo na para sa kanya. Si Marco may mahal. Hindi niya sinasabi sa lahat, pero kitang-kita sa mga ginagawa niya. Yung babae, tawag natin siyang Bea. Maganda, matalino, yung tipong kapag pumasok sa kwarto, lahat ng lalaki napapatingin. At si Marco ginawa niya lahat para kay Bea. Good morning messages araw-araw. Hindi yung simpleng good morning lang. Yung may quotes pa, may emoji, may effort. Pag may problema si Bea sa trabaho, si Marco yung unang nagme-message na kaya mo yan. Pag birthday ni Bea, maaga pa lang nag-iisip na si Marco kung anong regalo ang ibibili. Pag nagpo-post si Bea ng selfie sa Instagram, si Marco yung unang nagla-like at nagko-comment. Sa tingin mo, ano ang resulta ng lahat ng effort na yan? Wala. Hindi wala na parang sinabi ni Bea na ayaw niya. Hindi wala na parang nag-away sila. Hindi wala na parang nag-block siya. Kundi wala na parang normal lang, expected. Parang hindi na nakakagulat. Parang yung effort ni Marco ay hindi na special dahil lagi naman nandyan. At yan ang pinakamasakit na uri ng wala. Hindi ka man lang tinanggihan, ni-normalize ka lang. Nagiging parte ka na lang ng background ng buhay niya. Parang yung electric fan na laging bukas, hindi mo napansin hanggat hindi pa namamatay. Ito yung problema ng karamihan sa mga lalaki ngayon. Hindi dahil hindi sila mabait. Hindi dahil hindi sila may substance. Hindi dahil hindi sila nagmamahal ng totoo. Ang problema ay ito, sobrang available sila. At kapag sobrang available ka, nawawala ang isa sa pinaka-powerful na puwersa sa attraction, ang mystery. Ang tao likas na ganito, hindi natin pinahahalagahan ang bagay na laging nandyan. Pinahahalagahan natin ang bagay na maaaring mawala. Isipin mo. Yung tubig na galing sa gripo, hindi mo iniisip yan. Pero pag biglang nawalan ng tubig sa bahay nyo ng 2 araw, bigla kang magpapahalaga sa bawat patak. Yung hangin na nilalanghap mo ngayon, hindi mo naiisip yan. Pero pag biglang hindi ka makahinga, doon mo lang mararamdaman kung gaano kahalaga ang hangin. Ganyan ka rin sa kanya ngayon. Hindi dahil hindi ka importante, kundi dahil hindi niya nararamdaman na pwede kang mawala. At ang pinakamasakit dito, ikaw mismo ang may kasalanan. Hindi siya, ikaw. Dahil ikaw ang nag-set up ng dynamic na yan. Ikaw ang nagturo sa kanya na lagi kang nandyan. Ikaw ang nagturo sa kanya na hindi kailangang mag-effort para sa'yo. Dahil kahit wala siyang ginagawa, nandyan ka pa rin. Parang restaurant na walang closing time. Bakit magmamadali ang customer pumunta kung alam niyang bukas naman lagi? Si Marco, yun din ang ginawa niya. Bawat araw parang naglalagay siya ng sign sa harap ng dibdib niya na nagsasabing, bukas 24/7, walang minimum order, libre ang lahat. At ano ang ginawa ni Bea? Siyempre, kinuha niya ang lahat ng available. Pero hindi niya pinahalagahan. Dahil bakit niya pahahalagahan ang bagay na walang presyo? Ito yung hindi itinuturo sa atin bilang mga lalaki. Sinasabi sa atin, maging mabait ka. Ipakita mo ang feelings mo. Huwag kang mahiyain. Ibigay mo lahat para sa kanya.
Pero walang nagsasabi sa atin, may hangganan ng pagbibigay at kapag lumampas ka sa hangganan na iyon, hindi ka na mapapansin, malulunod ka. Si Epictetus, isang Stoic philosopher na dating alipin hindi hari, hindi senador, alipin, siya ang nagsabi nito, walang tao ang may kakayahang saktan ka maliban kung ikaw mismo ang magpapahintulot. Hindi dahil walang pake si Epictetus, kundi dahil alam niya na ang pinakamapanganib na uri ng sakit ay yung sakit na ikaw mismo ang nagbibigay sa sarili mo. At kapag nag-overinvest ka sa isang tao na hindi nag-i-invest sa'yo, hindi ka nasasaktan dahil sa kanya. Nasasaktan ka dahil sa sarili mong desisyon. Mahirap tanggapin, pero kailangan. Dahil kapag tinanggap mo yan, doon lang magsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayon, hayaan mong palalimin pa natin ito. Kasi baka iniisip mo ngayon, oo nga, alam ko naman na sobra akong available, pero paano ko naman babaguhin yon? Mahal ko eh. At dyan ka mali. Hindi sa mahal mo siya. Ang problema ay iniisip mo na ang pagmamahal ay kailangan mong patunayan sa bawat segundo ng bawat araw. Parang hindi ka magiging sapat kung hindi mo ginagawa lahat. Parang may invisible na scoreboard na kailangan mong lagyan ng puntos araw-araw para hindi ka ma-disqualify. Alam mo ba kung ano ang tawag dyan? Insecurity, hindi love. At ang insecurity ay parang sugat na hindi mo binabandage. Sa halip na gamutin mo, nilalagyan mo ng perfume para hindi maamoy. Pero nandyan pa rin ang sugat. Nandyan pa rin ang nana. Nandyan pa rin ang sakit. At habang pinapansin mong lahat ng effort mo napupunta sa kanya, hindi mo napapansin na unti-unti ka nang nagiging tao na hindi mo nakilala. Noon may mga pangarap ka, may mga hobby ka, may mga kaibigan ka na kasama mo, may mga gabi na nag-e-enjoy ka na mag-isa, nanonood ng sine, nagbabasketball, nagko-code, o nagbabasa lang ng libro. Pero ngayon lahat ng free time mo, siya ang laman. Lahat ng headspace mo, siya ang nandyan. Lahat ng emotional energy mo, sa kanya napupunta. At ang nakakatakot, hindi mo napansin na nangyayari na, parang yung palaka sa mainit na tubig. Kung ilalagay mo ang palaka sa kumukulong tubig, lulukso siya palabas agad. Pero kung ilalagay mo siya sa malamig na tubig tapos unti-unti mong papainitin, mamamatay siya nang hindi niya alam na nagluluto na siya. Ganyan ka rin ngayon. Unti-unting nawawala ang pagkatao mo. Unti-unting nababawasan ang respeto mo sa sarili. Unti-unting nagiging tao ka na, ang buong mundo ay umiikot sa isang tao na hindi man lang nagtatanong kung kumain ka na. At dito naman sa side ni Bea, o kung sino man siya sa buhay mo, alam mo ba ang nangyayari? Hindi siya naiintindihan kung bakit hindi kanya gusto ng ganoon. Pero alam niya ang isang bagay, hindi kanya kailangan hanapin, hindi kanya kailangan isipin, hindi kanya kailangan pag-effortan. Dahil ikaw na ang gumagawa ng lahat para sa kanya. At sa psychology may tawag dyan. Ang tawag dyan ay over-justification effect. Kapag sobrang laki ng reward na ibinibigay mo sa isang tao nang walang kapalit, ang tao ay hindi magpapahalaga sa reward. Ididismiss niya ito, parang yung libreng candy sa bangko. Kukuha ka, oo. Pero wala kang pasasalamat. Wala kang, wow, ang bait naman. Hindi. Kukunin mo lang, ibubuhos mo sa bulsa, at lalakad ka na papalayo. Ganyan ka na sa kanya ngayon. Libreng candy. Walang presyo, walang halaga. At ang pinakamasakit na katotohanan dito, habang bumababa ang pagtingin niya sa iyo, bumababa rin ang pagtingin mo sa sarili mo dahil sa loob-loob mo, nararamdaman mo. Alam mong may mali. Alam mong hindi tama na ikaw lagi yung naghahabol. Alam mong hindi ka dapat ganito, pero hindi mo magawa na huminto dahil takot ka. Takot kang kapag huminto ka, mawawala siya. Takot kang kapag tumigil ka, makakalimutan ka niya. Takot kang kapag nag-step back ka, may ibang lalaki na papalit sa'yo. At diyan, sa takot na yan, diyan ka nakatrap. Dahil ang takot na mawala siya ang sharing dahilan kung bakit nawawala ka sa sarili mo. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma na itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao na nabuhay, siya ang nagsabi, huwag mong aksayahin ang natitirang bahagi ng buhay mo sa pag-iisip kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Emperador siya ng buong Roma. Milyon-milyong tao ang nasa ilalim niya. Pero alam niya na ang pinakamalaking kaaway ng isang tao ay hindi ang mga barbarian sa labas ng pader, kundi ang sarili niyang pag-iisip. At ngayon ikaw, sa kwarto mo hawak ang cellphone, ini-scroll ang conversation niyo, nagbibilang kung ilang minuto bago siya mag-reply. Iniisip mo kung ano ang nasa isip niya. Hindi mo alam na habang ginagawa mo yan, nawawala ang oras mo.
Nawawala ang enerhiya mo, nawawala ang buhay mo para sa isang tao na hindi man lang sigurado kung gusto ka niya. Pero alam mo ba ang maganda dito? May paraan para baguhin lahat ng ito. At hindi mo kailangan maging ibang tao. Hindi mo kailangan ng six-pack abs. Hindi mo kailangan ng sports car. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay na ituturo ko sa iyo ngayon. At pagkatapos nito, hahanap-hanapin ka niya. Ang teknik na ito ay simple lang sa pakikinig. Pero mahirap gawin. At dahil mahirap gawin, iilan lang ang gumagawa. At dahil iilan lang ang gumagawa, doon mo mahahanap ang kapangyarihan niya. Ang teknik ay ito. Strategic withdrawal. Ang sadyang pag-atras. Hindi pag-ghost. Hindi silent treatment. Hindi manipulation. Kundi ang maingat, mahinahon, at may layuning pag-atras mula sa isang tao. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil gusto mong parusahan siya. Kundi dahil kailangan mong ibalik ang atensyon mo sa sarili mo. Ito ang pinaka-core ng Stoic philosophy. Ang tanging bagay na dapat mong kontrolin ay ang sarili mo. Hindi siya. Hindi ang nararamdaman niya. Hindi ang ginagawa niya. Hindi ang iniisip niya tungkol sa iyo. Ang sarili mo lang. At sa sandaling ilipat mo ang buong focus mo pabalik sa sarili mo. Doon magsisimula ang magic. Hindi dahil sa kung ano ang ginagawa ng magic na yan sa kanya. Kundi dahil sa kung ano ang ginagawa nito sa iyo. Hayaan mo ipaliwanag ko ito step by step. Step 1. Kilalanin ang pattern. Bago mo baguhin ang laro, kailangan mong makita ang laro. Tanungin mo ang sarili mo ng 3 tanong. Una, sino ang laging nag-i-initiate ng usapan, ikaw ba o siya? Pangalawa, kapag hindi ka nag-message ng isang buong araw, nagme-message ba siya sa'yo? Pangatlo, kung i-rate mo ang effort niya sa iyo mula 1 hanggang 10, gaano kalaki? Kung ang sagot sa una ay ikaw, kung ang sagot sa pangalawa ay hindi, at kung ang sagot sa pangatlo ay mas mababa sa biyam, nasa mali kang posisyon, kaibigan. Hindi ka nasa relationship, nasa performance ka. Ikaw ang gumaganap, siya ang nanonood. At hindi man lang siya bumibili ng ticket. Ang pag-accept ng realidad na ito ang pinakamahirap na parte. Pero ito rin ang pinaka-importante. Si Seneca, isa pang Stoic philosopher, ang nagsabi, hindi tayo nangangahas dahil mahirap ang mga bagay. Mahirap ang mga bagay dahil hindi tayo nangangahas. Ang pag-accept ng katotohanan tungkol sa sitwasyon mo, yun ang unang hakbang ng tapang. Step 2, ibalik ang atensyon sa sarili mo. Pagkatapos mong tanggapin ang pattern, oras na para gawin ang pinakamahirap na desisyon. Huminto ka. Hindi huminto ng pagmamahal. Hindi huminto ng pagmamalasakit. Huminto ka ng sobrang pagbibigay ng atensyon. Ibig sabihin nito, kung dati ikaw ang laging unang nagte-text, huminto ka. Hintayin mo siya. At kung hindi siya mag-message, may sagot ka na. Kung dati hinahabol mo siya sa social media, huminto ka. Gawin mong personal ang panahon mo. Basahin mo yung librong matagal mo nang gustong basahin. Puntahan mo yung gym. Mag-aral ng bagong skill. Bumalik ka sa basketball. Maglaro ka ng chess. Mag-code ka. Magluto ka. Gumawa ka ng YouTube channel. Kahit ano, basta para sa iyo. Kung dati lahat ng oras mo sa kanya, bawiin mo ang kahit kalahati. Hindi dahil gusto mong iparamdam na wala kang pake, kundi dahil totoo namang kailangan mong mag-invest sa sarili mo. At ito ang beauty ng Stoic withdrawal. Hindi ito tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Hindi ka umaatras dahil gusto mong siya ang lumapit. Umaatras ka dahil kailangan mong ibalik ang balance sa buhay mo. Pero, at ito ang mahirap tanggapin, kapag ginawa mo ito, may side effect. Mapapansin niya, hindi agad-agad, hindi sa unang araw. Baka hindi rin sa unang linggo, pero darating yung araw na bigla niyang mararamdaman na may nag-iba, na yung tao na laging nandyan, biglang wala, na yung good morning message na lagi niyang natatanggap, biglang tahimik. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, maiisip niya kung ano ang meron sa iyo na wala sa iba, hindi dahil sa kung ano ang binigay mo, kundi dahil sa kung ano ang nawala. Alam mo ba kung bakit powerful ang pag-alis? Dahil sa lahat ng bagay na pwede mong ibigay sa isang tao, ang pinakamahalaga ay ang atensyon mo. At ang atensyon mo ay walang halaga kung laging libre. Pero pag biglang naging limited ito, doon siya magiging precious. Step 3. Mag-invest sa sarili mong halaga. Ito yung step na karamihan sa mga lalaki ang nagkakamali. Sabi nila, sige, mag-aatras ako. Tapos hihintayin ko siya. Hindi, mali. Hindi ka atras para maghintay. Atras ka para lumago. Malaking difference yan. Kapag umalis ka lang at walang ginawa, hindi withdrawal ang tawag dyan. Kawawa ang tawag dyan. Parang aso na tumakbo papalayo tapos naghihintay sa kanto na tawagin ulit. Pero kapag umalis ka at nag-level up,
ibang usapan na yan. Ibig sabihin nito, kung wala kang regular na exercise, magsimula ka. Hindi para maging gwapo para sa kanya, para sa sarili mo, para sa kalusugan mo, para sa confidence mo. Kung matagal ka nang hindi nag-aaral, bumalik ka. Mag-aral ng bago, mag-aral ng investment, mag-aral ng business, mag-aral ng cooking, mag-aral ng language, kahit ano. Basta lumalago ka. Kung wala kang financial discipline, simulan mo. I-track mo ang gastos mo. Mag-ipon ka. Mag-invest ka. Kahit maliit, basta nagsisimula ka. Kung hindi mo na nakakausap ang mga kaibigan mo, bumalik ka sa kanila. Lumabas ka. Mag-bonding kayo. Alalahanin mo na bago dumating siya sa buhay mo, may buhay ka na. Ang goal dito ay simple. Maging tao na kahit wala siya, okay ka pa rin. Hindi okay na parang pinapanggap. Okay na parang totoong masaya ka sa sarili mo. At alam mo ba ang nangyayari kapag naging ganyan ka? Hindi lang siya ang mapapansin. Lahat ng tao sa paligid mo mapapansin. Dahil ang tao na comfortable sa sarili niya, ang tao na may direction sa buhay niya, ang tao na hindi naghahabol ng validation mula sa iba, yan ang pinaka-attractive na uri ng tao sa mundo. Hindi dahil sa itsura, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa energy. May isang salita ang mga Stoic dito, autarkeia. Ibig sabihin nito ay self-sufficiency. Ang kakayahan na mabuhay ng may kasiyahan sa sarili mo lang. Hindi ka kumpleto dahil may nagmamahal sa'yo. Kumpleto ka dahil mahal mo ang sarili mo. At kapag narating mo ang state na yan, kapag hindi mo na kailangan ang validation niya para maging masaya, doon niya mararamdaman na iba ka sa lahat. Dahil lahat ng ibang lalaki, lahat sila hinahabol siya. Lahat sila pinapatunayan ng sarili. Lahat sila nagbibigay at nagbibigay at nagbibigay. Pero ikaw ang lalaking hindi naghahabol. Ikaw ang lalaking may sariling mundo. Ikaw ang lalaking parang sinasabi ng presensya mo, gusto kita, pero hindi kita kailangan. At walang mas powerful na energy kaysa dyan. Step 4. Hayaan ang resulta, kahit ano pa man ang mangyari. Ito yung pinaka-stoic na parte ng lahat. Pagkatapos mong mag-withdraw, pagkatapos mong mag-invest sa sarili mo, pagkatapos mong maging mas magandang version ng sarili mo, kailangan mong tanggapin ang isang katotohanan. Baka hindi siya lumapit, baka hindi siya mag-message, baka hindi siya mag-effort. At kung ganun ang mangyari, may sagot ka na. Hindi dahil may mali sa iyo, kundi dahil hindi lang talaga ikaw ang para sa kanya. At hindi rin siya para sa iyo. At alam mo ba, okay lang yun. Dahil ang stoic withdrawal ay hindi love spell. Hindi ito manipulation technique na guaranteed na babalik siya sa iyo. Ang stoic withdrawal ay paraan para ibalik ang kapangyarihan mo sa sarili mo. Kahit anong mangyari pagkatapos, kahit bumalik siya, kahit hindi, panalo ka pa rin. Dahil sa parehong senaryo, nag-level up ka, naging mas malakas ka, naging mas malinaw ang utak mo, naging mas mature ka, at kung bumalik siya, mas magandang version ng sarili mo ang sasalubong sa kanya. Hindi yung desperado, hindi yung clingy, hindi yung naghahangad ng validation, kundi yung lalaki na nakatayo sa sarili niyang mga paa, yung lalaking may respeto sa sarili, yung lalaking hindi kailangan ng ibang tao para maging kumpleto. At kung hindi siya bumalik, may darating na iba, may darating na mas deserve sa'yo, may darating na hindi mo kailangang habulin, dahil pareho kayong lumalakad patungo sa isa't isa. Si Epictetus ang nagsabi, gawin mo ang iyong parte at hayaan ang resulta sa tadhana. Hindi ka pwedeng magkontrol ng ibang tao. Hindi mo kayang pilitin ang isang tao na mahalin ka. Hindi mo kayang manipulahin ang feelings ng iba. Ang kaya mo lang, ang tanging kaya mo lang, ay kontrolin ang sarili mo, ang desisyon mo, ang direksyon mo, ang klase ng tao na gusto mong maging. At kapag ginawa mo yan, kapag naging best version ka ng sarili mo, ang tamang tao ay darating. Hindi dahil hinabol mo, kundi dahil naging handa ka. Bumalik tayo kay Marco. Tandaan mo si Marco? Yung lalaking laging nandyan? Yung laging nagte-text kay Bea? Yung laging naghahabol? Isang gabi, pagod na pagod si Marco, hindi sa trabaho. Pagod na siya sa pakiramdam na hindi siya enough. Nakaupo siya sa kwarto niya. Hawak ang cellphone. Nakatype na ang message, kumain ka na ba? Pero hindi niya pinindot ang send. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya pinindot ang send. Binitiwan niya ang phone. At nagsimula siyang mag-isip. Kailan ba ang huling beses na siya ang nag-message sa akin muna? Kailan ba ang huling beses na siya ang nagtanong kung okay ako? Kailan ba ang huling beses na parang nag-effort siya? At ang sagot, hindi niya matandaan.
Masakit pero malinaw. At sa gabing iyon nagdesisyon si Marco. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagdrama. Hindi siya nagpost ng hugot code sa Facebook. Hindi siya nag-unfollow or nag-block. Basta lang, nag-step back siya. Kinabukasan hindi siya nag-good morning message. Hindi dahil gusto niyang masaktan si Bea, kundi dahil gusto niyang subukan. At alam mo ang nangyari sa unang araw? Walang message mula kay Bea, walang tanong. Walang, uy, okay ka lang ba? At masakit iyon. Pero sa halip na bumalik sa lumang pattern, ginamit ni Marco ang sakit na iyon bilang gasolina. Pumunta siya sa gym na matagal na niyang ina-avoid. Binuksan niya yung libro na 3 buwan nang nakapatong sa mesa niya. Nag-enroll siya sa online course tungkol sa financial literacy. Tinawagan niya ang mga kaibigan niyang matagal na niyang hindi nakakausap. At unti-unti, hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Respeto sa sarili niya, hindi dahil nagmahal siya ng mas kaunti, kundi dahil nagmahal na rin siya ng sarili niya. At si Bea, 4 na araw ang lumipas bago niya na-realize na tahimik si Marco. 4 na araw. At noong nag-message siya, hindi rin yung tipong mahal kita. Ang message niya ay simple lang. Uy, okay ka lang ba? Ang tahimik mo. At sa simpleng message na iyon, nandyan ang sagot na matagal nang hinahanap ni Marco. Hindi niya kailangan ng grand gesture mula kay Bea, hindi. Niya kailangan ng love confession. Kailangan niya lang malaman na pag nawala siya, may makakapansin ba? At may nakapansin. Pero ito ang mas importante, kahit walang nakapansin, panalo pa rin si Marco. Dahil sa proseso ng pag-atras, nakita niya ang sarili niya ulit. Yung sarili niyang nawala dahil sa sobrang paghahabol. At yun ang tunay na victory. Hindi yung bumalik si Bea, kundi yung bumalik si Marco sa sarili niya. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating pag-usapan ang mga maling akala tungkol sa teknik na ito. Ang pinakauna, pag-ghost ba ito? Malaking difference ng strategic withdrawal sa ghosting. Ang ghosting ay parang bigla kang nawala ng walang paliwanag. Parang naglalakad kayo sa daan tapos biglang nawala ka sa hangin. Ang strategic withdrawal ay hindi ganyan. Hindi ka nawawala. Hindi ka nagtatago. Hindi ka galit. Basta hindi ka na ang laging nag-i-initiate. Hindi ka na ang laging naghahabol. Nandiyan ka pa rin. Pero hindi ka na yung tao na parang laging naghihintay sa kanya sa kanto. Kung magme-message siya, sasagutin mo. Pero hindi ka na ang magpe-push ng conversation. Hindi ka na ang magdadala ng buong relationship sa balikat mo. Hindi ba ito manipulative? Kung ang intention mo ay parusahan siya, manipulative iyon. Pero kung ang